Ika-caramelize ko na yung sugar para matigas na siya pag na-mix na natin yung mixture. Kailangan ma-caramelize muna yung sugar, guys. So, ayan. Kailangan hindi ito masunog para hindi siya mapait. Pleasant day to everyone. For today's vlog ay gagawa ako ng isang kakanin. I-try ko ngayon, guys, at nabigyan ako ng pagkakataon. So, bale, ito yung mga set of ingredients. 1 can of condensed milk, 1 can of coconut milk, 2 cups of glutinous rice flour, yung 1 cup sugar, white sugar or brown sugar, no matter what, kasi ika-caramelize naman ito. Yung Eden cheese for toppings, 1/4 teaspoon of salt at 2 itlog. So, samahan ninyo ako, guys, na gumawa. At ang unang step ay ang pagka-caramelize sa brown sugar. So, tara, let's go! So, ngayon, guys, umpisahan na natin. Unang-una ay ang itlog. Ayan. Batihin lang natin siya. Ayan. Tapos, yung gatas. Then, sunod na rin natin, guys, ang gata. Ayan. Next ay ang 2 cups flour natin. Ayan, dahan-dahan lang. Kasi maliit itong mixing bowl natin. Bakit kasi ito ang ginamit ko? So, tiyagahin lang natin, guys, sa pagmimix hanggang sa well-combined, well-mixed na ang mga ingredients natin. Ayan. So, ayan. So, ito na. Siguraduhin lang natin, guys, na walang buo-buo sa mixture natin para maganda yung kalalabasan. For best result, ay salahin na lang natin yung mixture natin. At to balance the sweetness, ay maglalagay ako ng konting asin, guys. So, haluin pa natin ito hanggang sa ma-well combined itong mixture natin bago natin ilagay sa molder natin kung gagamitin natin sa pag-steam. Sana ay makuha ko ang tamang lasa, guys. So, ayan. Marami pang buo-buo. Pero sasalain ko naman ito. Pero tagain ko pang haluin, guys. So, ito, sasalain ko na, guys.
kaya ay tatakpan ko ito guys ng aluminum foil, yung ibabaw ng molder. Then, steam ito ng 45 minutes sa kumukulo ng tubig. Kaya nagpakulo na ako bago pa man minix ng mga ingredients. Kasi kailangan naka-ready na yung tubig guys. So, ayan. So, ayan guys. Yung ready to mix. Ayan. Hinalo ko lang kasi mas alagay ko mas malapot yung nasa gitna gawa ng sala ko. So, ayan. Ready to steam na. At tatakpan ko na to. At isasalang ko na guys. I-steam na. So, ito guys, papakuluan ko na within 45 minutes I should say. Sorry. 45 minutes in high fire. So, ayan. Kumukulo-kulo na as you can see ang tubig. Nagpakulo na ako kanina bago ko i-mix ang mga ingredients. So, let us see kung ano ang magiging result after 45 minutes, guys. I-check ko na kung luto na after 45 minutes. Ayan, i-check ko siya. Pinagay ko na yung ano niya. Oh, no! Check ko kung wala nang dudikit dito sa my toothpick. Okay na siya guys. Ayan. So, eto na guys ang resulta after steaming it for 45 minutes. So, bale, transfer ko na to sa plus plato. I-flip ko na. So, bago ko i-flip, ayan. Haluin ko muna yung gilid para sa ganun ay mai-flip ko siya sa container. Ayan. So, eto na guys, i-flip over ko na. At titignan ko kung ano yung resulta. Ang init. Ayan, nag-ano siya. Oh no! Ang pangit ng pag-flip ko. Hindi siya nag-fit sa plato. Ano ba yan? Ayaw pa man din umusog. So, ayan guys. Ang resulta. So, lalagyan ko na to ng toppings. So, ito, lalagyan ko siya ng cheese na toppings niya, guys. Ayan. Pasensya na. Sana yung mas malaking plato ang pinaglagyan ko. Bakit ayaw naman nang bumaba yung cheese ko? Ano ba naman? Ayaw makisama yung cheese. Malambot. So, ayan guys. Ang ginawa ko.
nangyari sa cheese? Ayaw bumaba. Ayaw makisama yung cheese. O, ganyan na. May ano lang siya. May toppings lang siya. O, yan. Diba? Ano na rin? Not bad. Not bad for the first try. Ang nangyari sa cheese, ayaw. Ano ko na nga lang. Gamitan ko na nga lang ng ano guys. Ng ano ba yun? Toothpick. Para ano, patanggal yung ano niya. Malagyan ko siya. Ayan. Ayaw makisama yung ano, yung cheese, malambot. So, ayan. I'll try ko guys kung gaano siya kalambot. Ay, ang lambot niya talaga. Ayan. Judging time kung masarap. Ang lambot. Ayan o. Ang lambot niya. Ayun. Ang lambot niya guys. Oh. Ayan. Ang sarap. Ang sarap niya guys. Hindi siya matamis. Tama lang yung tamis niya. Na-balance dun sa paglagay ko ng konting asin. Ayan. Oh, not bad.